Tila superhero si Secretary Sani Angara dahil niligtas niya ang milyong-milyong taxpayers' money sa isang napakalaking anomalya sa Department of Education at VP Sara nakitaan ng bagong butas. Ano ito? Paano ang halos 52 milyon ay nawala sa mga ghost students? Inimbestigahan ng Department of Education umano'y ghost students sa 12 private schools. Sila yung mga estudyanteng nakalista sa Senior High School Voucher Program pero hindi na po sila matunton. Posible idulog sa PNP o sa NBI ang investigasyon sa umano'y ghost beneficiaries sa ilalim ng Senior High School Voucher Program. Ayon po yan sa DepEd. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ang investigasyon daw kasi nila sa nasabing issue hindi lang hahantong sa pagpatanggal ng pribadong paaralan sa programa. Yun ang kino-consider namin especially to kasi usapin nga na dapat hindi lang yung pagpapatanggal lang sa kanila sa sistema ng vouchers, pati yung pahabulin sila sa asunto kung ano yung kung may talagang may kaso against them. Ang concern namin ngayon is maglagay tayo ng safeguards na hindi mangyari ulit. Isang napakalaking iskandalo ang nabunyag sa DepEd. Halos 52,571,500 pesos ng pera ng taong bayan ang muntik nang mawala sa wala. Pero paano ito nangyari? Sino ang may pananagutan at paano ito natuklasan? Maraming nagsasabing sa Pilipinas, lahat ng bagay ay may paraan, pero minsan hindi sa mabuting paraan. Habang ang ilan ay nagpapakahirap, maghanap buhay at magbayad ng buwis, may ibang tila ginagawang personal na bangko ang kaban ng bayan. Pero paano kung sabihin kung may halos 100 paaralan na wala namang tunay na estudyante pero tumatanggap ng milyong-milyong pondo mula sa gobyerno? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ghost students. Ayon sa bagong impormasyon mula mismo sa Department of Education, 12 pribadong paaralan ang na-flag dahil sa kahinahinalang claims sa SHS Voucher Program. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, may mga paaralang naghain ng mga dokumento para sa estudyanteng hindi naman talaga nag-i-exist. Ito ang klase ng anomalya na tahimik na lumalamon sa kaban ng bayan. Pero this time, may isang taong hindi pumikit at hindi nagpatangay. Secretary Sani Angara, ang tagapagligtas ng 52 milyon pesos. Sa panahon ng matinding pangangailangan sa edukasyon, sino ang aakalang may ganitong uri ng panininlang? Pero dito pumapasok si Education Secretary Sani Angara. Sa halip na hayaang lumusot ang anomalya, pinatigil niya ang paglabas ng pondo bago pa ito tuluyang mawala sa wala. Hindi lang basta pinansin ni Angara ang issue, he took action. Matapos ang validation ng questionable claims mula sa mga nasabing paaralan, hindi pinoroseso at hindi inilabas ang pondo. Dahil dito, milyong-milyong piso ang naiwasang mawala sa mga bulsa ng hindi karapat-dapat. Pero teka, kung ganito kalaki ang naisalba, ibig sabihin ba'y mas malaki pa ang posibleng nawala noong una? VP Sara, ano ang kanyang papel sa anomalyang ito? Ang tanong ng marami ngayon, bakit nangyari ito sa ilalim ng panunungkulan ni VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary noon? Ang 52 milyon pesos na muntikan nang mawala mula school year 2023-2024, panahon ito ni VP Sara sa DepEd. That means ang pondong ito ay muntik nang mailabas nang hindi dumaan sa masusing verifikasyon. Pero bakit walang maagang babala? Bakit hindi ito natuklasan agad? Therefore, hindi maiwasan ng publiko na magtanong, may kapabayan ba o may mas malalim pang dahilan kung bakit lumusot ang mga peking estudyante sa sistema? Ang mga pwede mong hindi alam, ngunit hindi lang dito natatapos ang kwento. May ilang mahalagang bagay kang dapat malaman. Una, ang mga paaralang sangkot ay matatagpuan sa iba't ibang rehiyon kasama na ang Metro Manila, Davao, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Eastern Visayas at Bangsamoro. Hindi pa inilabas ang pangalan ng mga paaralan
pero may posibilidad na tanggalin sila sa voucher program at maharap sa mga kasong kriminal tulad ng falsification at perjury. At pangatlo, ang Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ay naghain na ng Senate Resolution No. 1316 para imbestigahan ito at gumawa ng mas mahigpit na batas para maprotektahan ang pondo ng taong bayan. Kung ikaw ay nagbabayad ng buwis, hindi mo ba gustong malaman kung saan napupunta ang pinaghirapan mong pera? Anong dapat gawin? Sani Angara may have saved 52 million pesos, but the bigger issue remains. Ilang beses pa kaya itong nangyari nang hindi natin nalalaman? Therefore, kailangan nating maging mapanuri. Hindi sapat na matuwa tayong may isang opisina na kumilos. Dapat tiyakin natin na hindi na ito mauulit. Dahil sa huli, ang perang ninanakaw mula sa kaban ng bayan ay perang ninanakaw mula sa ating kinabukasan.